Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, ilang OVP executives dumalo sa House hearing kaugnay sa OVP budget, VP Sara at iba pa nitong opisyal no-show pa rin. Panukalang magtatag ng panibagong autonomous region kunestyon ng Bangsamoro government. Delivery ng natitirang 9,000 automated counting machine para sa election 2025 matatapos ngayong linggo ayon sa COMELEC. Karagdagang 8,000 metric tons ng isda iaangkat ng Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, ilang mga opisyal ng Office of the Vice President OVP ang dumalo sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability ngayong araw ukol sa paggamit ng OVP budget. Kabilang sa umattend ay si OVP Undersecretary at Chief of Staff Zuleika Lopez na kababalik lamang galing Amerika kamakailan. Isa sa mga tinalakay sa pagdinig ay ang tungkol sa isang Mary Grace Piatos na pumirma sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng OVP. Gayunpaman, inisnab muli ni Vice President Sara Duterte ang investigasyon sa hearing. Sa isang liham na ipinadala kay House Committee Chair Representative Joel Chua, sinabi ng Vice Presidente na hindi naman umano siya tinanong ng kahit isang beses nang dumalo siya noong September 18. Hindi rin muling sumipot sa pagdinig ang isa pang opisyal ng OVP na si Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chairperson Limuel Ortonio. Dahil dito, nagbaba ang committee ng contempt order at utos na detention sa Bikutan Prison sa loob ng 10 araw kay Ortonio. Kunestyon ng interim government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang mungkahi ni Senator Robin Padilla na lumikha ng panibagong autonomous region mula sa kasalukuyang teritoryo nito. Ayon sa Bangsamoro Transition Authority o BTA, unconstitutional ang Senate Bill 2879 na nagsusulong ng pagtatatag ng Basolta Autonomous Region na binubuo ng mga probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dalawa lang kasi umano ang autonomous region na pinapayagan ng konstitusyon, isa sa Cordilleras at isa sa Muslim Mindanao ayon sa tagapagsalita ng BARM. Sa panukalang inihain ni Padilla, layo nitong maisulong ang political stability at economic development ng bagong rehiyon nang may pagpapahalaga sa kultura, tradisyon at pagkakaiba ng mga naninirahan sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Gayunpaman ayon sa BARM, posible nitong maapektuhan ng peace agreement ng gobyerno sa Moro National Liberation Front o MNLF at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Inaasahang matatapos ng South Korean firm Miro System Incorporated ngayong linggo ang delivery ng 110,000 automated counting machines o ACMs na gagamitin sa eleksyon 2025 sa ad ni Commission on Election on COMELEC Chairperson George Garcia. Ayon kay Garcia, nasa 9,000 ACMs ang nakatakdang dumating sa warehouse ng COMELEC sa Binyan, Laguna ngayong Biyernes upang makumpleto ang lahat ng kakailanganing makinarya sa eleksyon. Diin ni Garcia, hindi matatapos ang linggo na hindi darating ang kabuuan ng 110,000 na machines sa warehouse. Dagdag pa ng chairperson, naging mas maaga ang delivery kaya't ikinatuwa ito ng komisyon dahil mas maaga rin ang pagsasagawa ng hardware acceptance test. Sa kasalukuyan, nasa kamay na ng COMELEC ang di bababa sa 100,920 ACMs galing Miro. Sinabi ng Department of Agriculture o DA na mag-aangkat ang pamahalaan ng 8,000 metric tons ng isda dahil sa close fishing season at sa epekto ng supply nito dulot ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, ang additional fish imports ay aasahang darating bago matapos ang taon. Ito'y madaragdag sa kabuang volume ng imported fish sa taong ito na aabot sa 38,000 metric tons kung saan una nang inaprubahan ng DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang 30,000 metric tons noong pagsisimula ng closed fishing season noong November 1. Ayon pa sa DA, matutugunan din ito ang halos 1 bilyong pisong halagang napinsalan sa fisheries sector dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Samantala, nilinaw naman ng DA na walang shortage sa supply ng isda kaya hindi sila magpapatupad ng price control sa mga pamilihan.
Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.